Dumalaw kami sa bahay niya. Sabi ni, siyempre malikot, bata. Tapos sinabi ng tita ko na, may ano yan, may autism yan. Sabi nung lola na yon, ay mga baliw yan. Huwag nating gaganunin. Minsan nga baka mas baliw pa kayo sa perspective. Hello, awesome fam! This is Tuesday Vargas, your host. Sobrang punong-puno po ang puso natin today because we have another new and amazing story for all of you. Today, we are meeting the Obalde family, and I think they're the true definition of what unconditional love really is. So let's all stay tuned. Ito na naman po ang Awesome Stories. Today, meron tayong kasamang chikiting, pero hindi po ito going bulilit. Ito po ay Awesome Stories. Mami Thea, can you introduce your family and Uno as well? Bali po kami yung Obalde family. Si Uno po ay nag-iisa ko pong anak. Siya po ay 7 years old, na-diagnose po siya nung 3 years old po siya. Nung una, akala namin makulit lang dahil syempre yung mga boomers yun ang sabi, komo lalaki. Normal, maharot talaga lang, dapat. Kasi lalaki naman daw. Pero nung isang beses nagpa-check up kami, parang dun na-confirm na merong iba. The egg, careful. Careful. Okay? Pero as a mom, parang alam ko rin po na parang may iba rin talaga, hindi talaga siya normal. O, diba? Sabi ko sa inyo, very active ang set natin today, but we will give Uno his proper space. So, bigyan natin siya ng privacy. So, Uno, I'll talk to your mom first muna. Now that I have you alone, biglang naging mga mature yung mga question. So, sabi mo, bata pa lang napapansin mo na medyo kakaiba si Uno. Ano siya, hyper siya, pero yung sa pagsasalita niya, hindi talaga siya straight magsalita na. Nagsasalita pala siya no ng yung usual, pero nahinto yun nung nag-pandemic. Kumbaga parang na-late siya dahil nga busy kaming mga magulang nag-hassle dahil wala naman tayong nun, online lang. Tama po. Tapos nababad ko siya sa cellphone. Parang naghinto yung niya doon, development niya doon. Parang napansin nga na may iba sa kanya. Yes. Nagkasakit ulit siya, pumunta, sa ibang pedya kami napunta. Tapos sabi sa akin ng pedya na observe niya rin po si Uno na, Yes. Mami, huwag kang magagalit. Sabi niya gano'n. Pero mga 3 na siya niyan. Huwag kang magagalit kasi parang may iba sa kanya. Sabi ko, Dok, okay lang. Tapos 3 years old na, diagnose siya. Kala ko talaga ADHD. Pero nung nag-ano sa amin na autism, sabi ko, ano ba yun? Oh, that's how you took it. Ganun mo siya tinanggap. Kumbaga, Maraming tanong. Ang daming tanong, paano ko sisimulan? Kasi unang-unang sinasabi sa amin na mahal nga yung assessment, intervention, therapy. Sabi ko, as magulang na hindi naman ganun ka-stable yung kasi asawa ko lang naman yung Hindi naman siya lagi kasi construction worker din. Parang ganun. Tapos ako naman, online lang. Go, 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 go! Go, go, go! Sa Philippine Children's kami na-diagnose nung una. Tapos sabi ko sa asawa ko, kasi yung asawa ko medyo pa siya noon in denial pa siya Kasi syempre, tatay siya. Tapos isang unang anak niya Kumbaga parang, hindi, baka lang. Sabi ko, hindi. Narinig mo mismo sa bibig ng doktor na may mali, may something. Alam ko, hindi to walk in the park. Being a parent alone ng isang heteronormal na bata ay napakahirap na ano pa kaya kung neurodivergent at may ASD and all the things that come with it. Smile! Ang anong nafe-feel mo na parang lumalaki na si Uno, eto na, kagaya kanina, nasa dressing room tayo, grade 1 na, 7. Tapos sabi mo sa akin, dapat pero hindi pa po. Anong pakiramdam mo sa development ngayon ni Uno? Ngayon po yung development niya po sobrang malaki po kaysa yung sa una namin talaga. Kasi ngayon, ipopromote na po siya sa kinder na di ko pa masabi kung regular kasi may assessment pa po kasi sa school, kaya niya naman na po. So ngayon na, nagsa-school na siya, nagte-therapy siya. Ano sa tingin mo pa yung iba mo pang ginagawa na intervention, medically or otherwise, na nakakatulong kay Uno sa pang-araw-araw? Sa bahay po, kasi pag downtime, parang may downtime kami, kumbaga parang pagtapos. Important yan. Pagtapos na siyang mag-play, tapos ako naman wala na akong ginagawa, okay, let's read. Si ate naglagay siya ng 6,500 pesos. Parang ganun, let's watch this, and then
story time. Siya yung pinapag-story time ko, siya yung nagkikwento sa akin. Kasi medyo nakakabasa na po siya. Tapos yun, sasabihin niya lang na can we go to school? Parang gano'n. Siya na ang sa kanya Opo, nagaling. Siya nag-ano. So, how does he go to school now? Ano yung form ng education niya Ano ngayon? po siya? Sa SNED po. So, ano yun? So, Ikwento mo sa amin. Special Needs Education. Bali, yung mga kasama niya, ganyan din po. Para 2 or 3 lang sila sa isang classroom. Di po kasi kami nakakapasok sa loob, pero may mga activity din po sila dun na So ginagawa. sila lang with the teacher. Opo. Tapos sa 2 times a week po, nagte-therapy kami dun sa may Fairview. Sa may Sacred Heart. Malapit sa Ponsalas. Free lang ito. Free lang ba ito o Opo. may bayad? Free lang po siya. Oh, 'di ba? Ang galing ng Quezon City. Merong ang mental health. Alright, so malalaman natin kay Mami, ano po ba yung mga therapy na ginawa kay Uno sa Sacred Heart? Tsaka anong improvement yung na-notice niyo po? Bali po, yung first time po naming mag-therapy sa QC Kabahagi, yung free po ng QC. Yes. Yan po, naka-10 sessions po kami dyan. Tapos doon po, nakita ko talaga syempre yung parang may improvement nga talaga kasi parang tinuturuan po kasi sila ng self-care parang Para maging independent Opo. sila. Tapos yun sa therapy naman po namin sa Sacred Heart, tuloy-tuloy kami doon. Kumbaga parang nakita ko rin doon na ang laki talaga ng improvement niya kasi dati hindi yan nakakaupo mag-isa ng matagal. Opo. Tapos hindi siya nagsasalita talaga ng kung anong gusto niya. Tapos yung obsession niya sa toys, yung obsessed po kasi siya sa toys. Yes. Tapos parang medyo nabawasan po yun pero naging mas manageable siya. Ang saya, alam mo kahit minsan parang ang hirap-hirap, yung para bang walang pag-asa. Pero pag Lalo na titignan mo yung anak mo, Opo. nakaka-lagay ng Nakaka-motivate ngiti. din. Kasi katulad namin, hindi naman kami financially stable. Kumbaga parang yung nahihingi namin sa government, kasi meron po silang mga program na katulad sa kanila, pero hindi rin po sapat kasi. Would you wish that the government spend more money on ganitong mga efforts? May suporta? Kasi bigla siyang lumubo eh. Tapos para rin, alam niyo po yun, yung hindi masasaktan yung loob niyo ng buwis mo, napupunta rin naman sa tamang Yes. Gaano ba kahirap ang gastusin ng may awesome na Ang hirap anak? po talaga kasi kami po nasa libre lang kami. Pero kung ikikwento ko po yung mga nasa private. Yung na mga kaya- ancillary costs, yung mga iba-iba. Opo. Kasi di po kayo mag-aano sa isang therapy, sa isang oras, 1-2, 1, 2, isang oras lang. libo. Ilang Tapos, beses yan sa isang linggo? Depende pa po sa kung Sa degree ng kung anong ng doktor, recommendation niya. Tapos may speech therapy pa po. Magkano Nag-range ng naman yun? 1.5 to 1.6. Okay. Kami, ang income lang namin sa isang araw, 600, 700. Paano namin Kaya pasalamat din po kami na may nahanapan kaming libreng therapy center na talagang bukas pala itong nag-aano sa amin na ito lang, kahit may donation din naman po. Hindi naman po ganun kalaki. Mali. Mali yan. So, lumalaki si Uno, nagkakaroon siya ng muwang sa mundo. Pag umuwi ba siya ng bahay, meron ka na bang na-experience na nagre-reklamo siya sa'yo? Mami, parang hindi naman talaga nagwo-work yung ginagawa natin. Wag na lang kasi binubuli lang din naman ako. May isa akong experience na ganyan sa kamag-anak pa. Oh my gosh, relative. Anong Hindi sinabi? siya, Sino yan? Teka. Dumalo kami sa bahay niya. Sabi, syempre malikot, bata. Tapos sinabi ng tita ko na, may may autism yan. Sabi nung lola na yun, ay mga baliw yan. Ginanon talaga siya. Huwag nating gaganunin yung mga hindi natin maintindihan. Minsan nga, baka mas baliw pa kayo sa Hindi, perspective ng tsaka bata. sila yung pinaka-sweet na tao sa mundo. Di ba? Yung parang, sino ka para husgahan sila? Yes. Di ba? Sa unang kita mo lang. Di ba sabi nga nila, yung mga tao daw ay may awareness na about autism. Pero hindi, dapat awareness lang. Dapat understanding din. Correct. Mami Thea, sobrang maraming Thank you. salamat. Ngayon lang po ako nakakausap ng may 7-year-old. Usually, ang mga nakakausap ko, sobrang liliit pa ng mga anak nila. Alam ko marami kang pinagdaanan na medyo akala mo mag-give up ka na. Pero nagpapasalamat ako kasi nandito ka pa rin para kay Uno. At sana, hanggang paglaki niya, pag-graduate niya ng college, Yun nga, at pangarap ko rin pag-abot po ng yan. diploma, tatayo ka doon at Yun nga. masasabi
sinasabi I am mong proud. hindi lang anak ko ang awesome, pati ako din. Dahil dumaan ako kasama niya. Opo. Kasama Ayan. ako sa journey niya. Yay! Thank you, Mami you po. Thea. Thank you Mabuhay ka po. Ayan. At sa lahat ng mga awesome parents na nandyan, laban lang. Huwag susuko, kagaya na lagi nating sinasabi. And as always, you have a community to go to every time that you feel less than happy on that day dahil nandito kami para tumulong. Salamat sa Thank you po. pag-participate sa Awesome Stories.